Umpisahan na muna ho natin ito. Ano, si Ma'am Brenda Barton, ayun, nakita ko. Nako mga bossing, eto, tignan nyo po. No? Sila, hirit po sila ng hirit sa Commission on Human Rights dahil daw po sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, mga bossing, ay wala daw po, no, respeto. Hindi daw po iginalang ang human rights ni dating Pangulong Rodrigo Gonggong Duterte, Digong Duterte, mga kababayan. Samantalang, ayan po, nakikita nyo, no, si General Torre pala ang kauna-unahang PNP chief na nakipag-ugnayan pa sa Commission on Human Rights. The CHR is our boss. Naku po, baliktad na baliktad ho ito, mga kababayan, noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Kung noong panahon noon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay minumura, binabalasubas ang human rights, dito po sa panunungkulan ni General Torre, mga kababayan, asahan nyo, walang mga EJK, walang yung mga, kailangan maabot mo ito, kailangan marating mo ito bago matapos ang buwan na nakaganitong dami ka na ng huli. Wala pong mga kota-kota system. No po? At sabi nga niya, the Commission on Human Rights is our boss. So sa madaling salita po, mga kababayan, huhuli ng may pagpapahalaga sa pagkatao. No, hindi uubra ngayon yung suspect pa lang, ay nako, tapos titirahin na, yayariin na, papatayin na po. Hindi uubra ngayon yun, mga kababayan. Sabi ni Neng Gigi, live ba to, Mark Ramos? Oh, hindi. Shout out lang kita dito sa replay ko. Di ba? General Torre, unang PNP chief na nakipag-ugnayan sa CHR. Tapos mga kababayan, ito nga po ang iniiyak po ng mga Duterte, nung mga sinasabi na kidnapper daw po itong si General Torre, mga bossing, sinasabi pa nila, masyadong inagad-agad, masyadong minadali, masyadong forthwith. Inayupak to si Chis Escudero, forthwith lang, ayaw pang pangatawanan. Masyado daw pong minadali yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Miski ho yung mga KOJC, miski ho yung kay Kibuloy, naku, ganyan din ho ang sinasabi nila, mga kababayan. Sinasabi nila na lumabag sa karapatang pantao yung grupo ni General Torre. Pero tayo ho, mga bossing, wala po tayong nakitang ganun. Wala ho tayong nakitang ganun. Wala tayong nakitang namwersa sila. Wala tayong nakitang nanakit sila. Bagkos, ang mga nananakit ho nun, yung mga kampon ni Kibuloy. Sila pa yung may mga dala ng panaksak, sila pa yung may mga dalang barel. Diba? May mga improvised gun silang dala. Mga nahuli ho yun, mga kababayan. Kaya asahan nyo po, mga bossing, na hindi uubra yung huli na basta-basta na lang. Hindi uubra yung huli na, eto, papayat-payat to. Nako, ang gawin niya natin dito, hulihin natin kasi magiging pera to. Pagka nahuli natin to, ang payat, mukhang mayaman naman, 500,000 ang reward natin dito. No? Hindi na po uubra yung ganun. Hindi na matatakot ang mamamayang Pilipino na lalabas sa gabi. Huwag ka na lumabas sa gabi. Kasi ganun ang pinaparatang nila no? Sinasabi nila, ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, hindi ka na makalabas ng gabi. Baka dati yun, kay dating Pangulong Duterte, hindi ka makalabas ng gabi dahil nga ho, mga kababayan, posibleng pagbintangan ka ng adik, posibleng pagbintangan ka na nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Di ho ba? Nakita nyo yung pagkakaiba po. May respeto sa pagkatao ngayon. Inaasar-asar nila ngayon. General Torre, kamukha daw po ni Diwata. Inaasar nila, General Torre, salbahe daw po. Pero nakausap ko, mga bossing, kahit saglit lang, yung tipong napakagalang po. Nakita nyo, may shoutout pa nga tayo.
Shout out doon sa kapatid natin. O, tuloy mo lang ang pagseserbisyo sa bayan. Di ba? Sabi ni Beverly Albert, hey po, Sir Mark Ramos, shout out sa inyo. Yes, yes, kaabang-abang na. Naku, talaga nga abangan natin ho ang impeachment, mga bossing. Pero meron pa ding mga senador na ang gusto ay mahinto yung impeachment. Di po ba? Mamaya natin pag-uusapan yan. O, bukod pa, dito kay General Torre, congratulations din kay General Marbil, mga bossing. Syempre, di ba, nagampanan niya ng maayos, natapos niya ng maayos yung kanyang panunungkulan bilang PNP chief, mga kababayan. Wala yung mga DDS na yan, hindi mo malaman kung saan na yung kinukuha yung utak nila Biruin mo ang mga tawag na sa kapulisan ngayon ay kidnapper. Kapag hinuli yung mga idol nila, pag hinuli yung mga alam naman nilang dapat hulihin dahil pinapa-aresto ng batas, ang sasabing kidnap. Mga may saltek, mga may topak. Di po ba? Diyos ko. Wala. Hanggang kailan sila iiyak dito kay General Torre? Aabot ho ito ng ilang taon, mga kababayan. Baka hanggang pagkatapos ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos? Saka meron pa kayong aabangan na kikidnapin. Sabihin na natin kikidnapin ni General Torre. Total yan naman ng isasabihin ng mga DDS di ba? Meron pang Bato de la Rosa. May Bunggo pa. Meron pang Harry Roque. Di ho ba? Meron pang Bantag. Yaan yung mga kaabang-abang na sasabihin ng DDS, naku po, eto si Harry Roque, naku po, eto si Bunggo at si Bato de la Rosa, kinidnap ni General Torre na naman. Naku, gano'n na naman ho, mga kababayan, ang sasabihin ng mga yan. Paulit-ulit na lang po, no? Si Kitty Duterte kasi ang nagpauso niyan Si Kitty Duterte ang nagpauso. Kaya yon, pati yung anak ni Tebes, nung nahuli si Tebes, ginaya na din po. Anyway, hanggang sa ngayon po masaya pa din po, galak na galak pa din po ang mamamayang Pilipino, mga kababayan, doon po sa pagkakatalaga kay General Torre bilang bagong PNP chief na nagpapahalaga sa karapatang pantao. Hindi na po tayo matatakot ngayon na basta-basta ka na lang huhulihin dyan sa kalsada. Alisin ko na to!